Ito po ay ang Department of Agriculture, Regional Field Office number 5, Bicol Region. Isa po sa mga unique naming produkto na ipinapakilala na naman namin sa market ay ang salad dressing from Nipa. Bakit po Nipa? Because Nipa is the most neglected crop or commodity in Bicol Region. Pero sa katunayan po, 35,000 to 37,000 hectares are really marshland and only the Nipa can grow with this kind of ecosystem. So minarapat po ng ating mga magsasaka na kailangan nating i-extract ang potential ng Nipa. Last year, we have one product from Nipa, yung sugar. But this time, ay meron ang Bicol. Ito nga sinasabi namin salad dressing. Ito po ay galing sa fruit ng Nipa wherein the sap is being extracted and fermented. Ngayon, isang unique feature po ng aming Nipa salad dressing is the concoction of the different herbs and spices. Kaya makikita po natin ang kulay ay medyo maitim. Whereas yung aming first product ay medyo light ang color. So, ano po ang kaibahan nito sa mga salad dressing? Compared po sa balsamic vinegar, wala po itong aftertaste. May sweetness in the sense na yung fruit po ng Nipa ay may certain kind of sweetness na extract po doon sa aming concoction. Meron na pong isang entrepreneur in the name of Manay Luz who was able to capture the technology from Department of Agriculture. Ngayon po meron na kaming outlet sa SM, sa LCC, at saka sa ibang store na convenient store na kailangan pong ipagbili natin ang ating lokal na produkto. For more information, please contact Luz R. Marcelino, Bicol Integrated Agricultural Research Center, with my email at luzcelinomar@yahoo.com, or you can reach me at telephone number 054-477-0475. Nandito po kayo sa booth ng Region 6 at isa sa unique na product ng Region 6 is yung soya milk drink. Ang variety na ginagamit ng processor dito is PSY6 and itong soya is rich in protein, good source of vitamin B and minerals, and also ang soya ay makareduce ng risk ng cancer. Ito din yung soya milk, ito din ang ginagamit ng mga dietitian doon sa Iloilo para sa kanilang mga pasyente. Napakaganda daw ito para sa mga health ng mga pasyente doon sa kanilang hospital. Ang processor, pinipili niya talaga itong PSY6 kasi ito daw yung masarap na variety for powdered milk ng soya. Kasi pag powder na ang soya, madali na siyang gamitin. Pwede siyang itimpla sa hot or cold water, dagdagan lang siya ng sugar. So pag interesado kayo sa product na to, pumunta na lang kayo sa Department of Agriculture, Western Visayas Integrated Agriculture Research Center sa Hamungaya, Haro, Iloilo City, or sa telephone number 033-329-2206. Dito po tayo sa booth sa Region 7, RFO7, para i-introduce ko itong OB seed system. This is a day bar funded project. Itong tissue culture, a rapid propagation sa planting material sa OB para sa mga farmer, para makakuha sila ng maraming mga planting material. This is free kasi tissue laboratory to. Mostly sa mga farmer, nagtanim ng mga ubi. Tapos, nahirapan kasi na magkuha ng mga planting material kasi po ang ubi, medyo madali lang makakuha ng sakit. Tapos, ginawa nato ito ng ubi system kasi po kung tissue culture laboratory, this is free to. Ang mga farmer, makakasiguro nga this is free from borne disease, air disease, soil disease. Kaya ito, mas mabuti po to.
Sa first stage pa ng, stage sa tuber, maliliit pa ang kanyang bunga. Pero sa second stage na, lalo na kung doon na sa field, sa farmer's field, medyo malalaki na ang bunga nito. Para sa karagdagang kaalaman po, pwede po kayong tumawag sa cell number 0906-795-1767 or bumisita na lang kayo, punta kayo sa office namin sa Bohol Experience Station, Ubay, Bohol. Andito po tayo ngayon sa booth ng Mimaropa o Region 4B na kung saan ang isa sa product na hina-highlight namin ay yung cashew jam. Bakit cashew jam? Kasi sa Palawan, 90% of cashew production ay matatagpuan sa Palawan. Sa buong bunga ng kasoy, 90% nito ay yung tinatawag na pseudocarp or yung cashew apple. At karaniwan, ito ay pinapakain lang ng mga magsasaka sa mga hayop. Ang ginawa ng Department of Agriculture, Parawan Research and Experiment Station, under Research and Development Section, ay mag-develop ng mga products para yung kasoy na apple na basically tinatapon lang ay maging kapakinabang at madagdagan pa ang kita ng mga cashew farmers. Sa Palawan, ito ay dineclare na one of the best island province in the world na kung saan ang influx ng mga turista ay talagang notable. Ang population ng Puerto Princesa ay mahigit 200,000 lang. Pero ang pumupuntang turista ay mahigit 800,000 to 1 million. Kaya itong cashew jam makakatulong sa food industry kasi pwede siyang gawing palaman doon sa mga taong mahilig sa tinapay. Itong cashew jam, pwede rin din siyang gamitin sa bakery industry kasi pwede siyang gawing one of the ingredients sa preparation ng mga baked products. So for more details, pwede niyo po akong kontakin sa telephone number na 048-433-4373. Andito po tayo ngayon sa booth ng Bulacan Agricultural State College na kung saan ay in-future po namin dito ang isang produkto ng aerobic rice technology na funded po ng DA-BAR. Ang aerobic rice technology po ay ang tinatawag po rin na amazing rice kasi po pwede po siyang itanim kung saan po upland ang area. Ang aerobic rice technology po ay nangangailangan lang po ng konting tubig. Pwede po tayong makaani ng 7.6 tonelada kada hektarya po. Kung direct seeding po gagawin natin, nangangailangan lang po tayo ng 100 kilograms kada hektarya. Kung tanim po na nakatudling, nangangailangan po tayo ng 80 to 100 kilograms kada hektarya naman po. Marami pong benepisyong nakukuha sa kanya. Sana po rito, nakakatipid po tayo sa labor, sa maintenance. Ang aerobic rice technology po ay may bagong pamamaraan ngayon ng pagtatanim. Isa na po dito yung sabog sa tuyo. Yung sabog sa tuyo po kung saan po ay hindi na po nangangailangan ng matinding paghahanda ng lupa. Ito po yung technique po rito, yung bago po magtanim, spray lang po muna ng herbicide, yung area. After po 1 week ng pag-i-spray ng herbicide, araruhin na po ito, para rotavator na po. After ng rotavator, tuyo po yung area, sabugan po ng palay, tapos i-rotavator ulit para mahalo po sa lupa. Then maghihintay na lang po ng ulan para po siya tumubo. After po tumubo, pwede na po natin siyang alagaan sa post and pre-emergence. Yun po, pagkatapos po ng post and pre-emergence, aalagaan na lang po natin siya sa pesticide po kung meron po tayong makitang mga pest na umaatake sa ating tanim. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa aerobic rice technology, pwede nyo pong kontakin ang aming project leader na si Dr. Josie A. Valdez. At pwede naman po kayong tumawag sa aming telephone number na 044-762-1427.